Lumaki po ako sa probinsya namin sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Tapos pagkatapos ng graduate ko ng high school, pumunta na po ako ng Manila. Tapos doon, naghanap po ako ng dito po, mapasukan na trabaho. Hindi kasi kaya ng mama ko lang na papasukin ako ng college. So, ginawa ko po nang masukan po ako bilang kasambahay sa Pasay. Kaya para matulungan ko po siya sa mga panggastos namin sa bahay, nag-decide po ako na magtrabaho bilang kasambahay. Ako sa Divisoria ako dati. Nagtatrabaho ng boy. Isa akong sales lady sa 168 Mall. Almost 1 year din, mahigit. Tambay na naman. Yun lang. Tapos, pag-alagala lang paggabi. Tapos, ganyan, mga inom-inom, mga ganun. Pag-alagala lang po ako. Parang wala lang po yung araw na mga lilipas. Kung yung meron bukas, kung wala ba. Nakagsusolvin-solvin, napabarkada po ba, adik-adik. Lagi ako napapasama sa gulo. Tapos, wala akong ginawa po kung di puro puyat, trip. Minsan, wala kayong pagkain, ganyan. Mga kapatid ko, nang babasura, ganun, mamasura, dati. Kung alis wala na kami makain, minsan naiisip kong sumama sa ibang tropa para mang-hold up. Kung saan-saan po ako nag-apply ng trabaho, wala pong tumatanggap sa akin. Dahil po sa pagka-Muslim ko po yun, inaano nila. Sinubukan ko rin po ma-apply sa yung nasa Makati, sa Ayala, sa Laguna pa nga, umaabot ako ng Laguna pagka-apply lang ng trabaho. Ang sinasabi nilang dahilan sa akin, bawal daw yung hindi po tumatanggap yung boss namin ng Muslim. Magtrabaho sa 168 kasi per day 100 ang sahod ko. Sabi ko, paano ko masisustentuhan yung family ko sa 100 pesos lang. Yung nakatayo ka maghapon, 7 to 7, tapos 100 pesos yung tawag dyan, sahod mo. Parang yun nga po, yung pera na yun, just for transpo lang, tapos pagkain. Nagtitinda po ako ng panapin. Gabi-gabi, nalo ko po yung mga namamasyal doon. Panapin. Naging takatak boys din po ako doon. Nagtitinda rin po ako ng sigarilyo. Nga lang, hindi nawawala yung pagiging addictus ko sa mga droga kasi nga, impluwensya ng barkada eh. Minsan napapasama rin po sa mga barkadang may mga gang din po. Pinakamatinding kalokohan na ginawa ko yung napaaway kami tapos nabaril yung kaibigan ko. Isa pang gang na dumating, kabilang pa namin, nasa ukay na. Tinutukan kami ng balisong, sumpak, yung mga penggan. Mindanao kasi panay ang doon, evacuate. Kasi panay ang gera doon sa amin. Mahirap din pong lumaki sa Tondo. Kasi po, katulad po ng mga gulo, di po naiiwasan. Umulan, matubig. Minsan tubig abot hanggang dito. Dati kasi yung tubig dito, abot hanggang tao eh. Nung bata po ako, gusto ko pong talagang kuning kurso. Seaman po. Gusto ko talaga maging nurse. Pangarap ko, pulis. Paglaki ko noon, gusto ko talaga maging bombero. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang anak ko. Lalakad po kami dyan sa may barangay, sa may DSWD. Tapos sabi po, meron daw pong kumukuha ng mga students for vocational po. Bago ako niyaya ng ate ko, nasabi lang niya sa akin na may isang vocational na gustong kumuha ng out of school youth. Sige, kunin ko na to para additional knowledge na lang sa akin. Tawag lang po ako dito, tapos sabi sa akin, daanan mo ron sa may DSWD. Meron doon mag-aanon sa'yo na kung gusto mong pumasok sa eskwela talyer, sa ganito. Yun po, nag-fill up po kami ron. Sabi kasi TESDA, kaya ang akala ko, may computer, may yung pagluluto, ganun. Kinausap namin yung sa DSWD na papasok nga ako. Pina-exam kami. Kinabukasan, pagpunta ko, nakapaskil na yung pangalan ko. May drug test ka, kukunan ka lang. Siyempre, dati nga akong nagbibisyo nga ako. Patay, wala na akong pag-asa. Kasi,
permis ang lalabas na ito sa resulta, positive. Una ko naisip nung narinig ko yung eskwela talyer. Akala ko magagawa ng mga sasakyan. Sa totoo lang po, sir, hindi ko po alam kung anong meron sa eskwela talyer nung pumasok ako doon. Pero akala ko wala lang, laro-laro lang. Tanong ako kung anong course meron. Sabi niya na plumbing at masonry, tapos carpentry yata yun. May courses ka palang pagpipilian kung anong gusto mong maging mason ka o karpintero, plumbing, painting. Ang nagustuhan ko kasi doon, woodworks, carpentry. Pagpapalitada, gasintada, ganun. Pag-uukit sa adobe. Ang mga tinuro sa amin doon na nagliliha, tapos nagpipintura, tapos iba't iba pang mga klase na mga pintura. Minsan naghahalo po kami ng pintura. Akala ko lalaki lang ang kayang makagawa, tulad ng plumbing, yung pagtatatag ng mga CR. Mga friend ko, sabi, buti nakakaya mo. Hindi ba masyadong mahirap? Pag-aakyat ng scaffolding, nandun ka sa tuktok para mag-install ng sanitary line, gano'n. Sabi, Napabago sa akin ng eskwela yung pananaw ko sa buhay na parang yung mga construction, yung hindi mo siya pwedeng maliitin niya. Pag malaman mo, ay construction lang siya, parang mababa para kaysa sa nag-opisina. Pero pag nung nalaman kong ganun palang ginagawa, parang mas mataas pa ang tingin mo sa kanila kasi talagang hirap. Pagod talaga yung paggagawa mo sa katawan. Dati po kasi selfish guy po ako makasarili. Gusto ko ako lang, walang hahalo sa akin. Gusto ko ako lang, ganun lang. Ako lang din po natutunan na okay naman palang makipagsalubong kahit di mo kakilala. Walang discrimination sa eskwela talyer po. Parehas lang yung tingin sa amin. Mapa-Christian ka, mapa-Muslim ka. Sila yung naging magulang namin sa loob ng eskwelahan. Tingin sa amin, pantay-pantay. Pagkatapos po ng eskwela talyer, ang nabago po sa buhay ko, malaki po Natuto po akong tumayo sa sarili kong paana, na hindi na ako kailangan depende o umasa sa mga magulang ko. Pangalawa po, natuto po ako makihalubilo sa mga matataas ng uri ng tao, katulad ng mga inhinyero talaga, arkitekto, na hindi ko tinitingnan kung ano yung natapos ko. Ganun po. Yun po yung nabago sa buhay ko po. Napunta na ako sa Cebu, Iloilo, Laguna, tsaka yung iba pang lugar. Napunta ako dahil sa talyer. Kay Ma'am Sobel, yung simbahan na pinaanho nila ng tore, kami ang gumawa ng asawa ko. Yung parang iba ang feeling pag matataas na tao natuwa sa gawa mo. Kabili po ako ng motor po. Kabili po ako ng mga hayop, mga inaalagaan din ng mga hayop. Hindi ko rin inaasahan na makakapagpatayo ko ng bahay na ganyan. Isa na akong ama, kailangan lagi akong papasok sa trabaho. Maga pa lang, kikilos ka na para magbanat ng buto. Natutunan ko sa eskwela talyer yung pagkakaroon ng mabubuting kaibigan, yung hindi mahilig sa mga gulo. Yung asawa ko, nakilala ko sa eskwela talyer, naging kaklase ko siya sa plumbing, sa electrical at sa mason. At nakakasama ko rin siya sa lahat ng project about sa mason. Parang kasama-kasama kasi, parang yun matik na. Sa tagal na mong kasama, parang nade-develop ko na lang din sa kanya. Siguro kung hindi ako nakapasok sa eskwela talyer, siguro nakakulong na rin ako tulad ng mga ibang kaibigan ko. Siguro nakagawa rin na rin ako ng masama. lahat ng mga estudyante na nandun ngayon, pagpursigin lang nila na mapaayos yung trabaho nila, wag umayaw sa hindi porket mahirap yung trabaho, aayawan na agad, dapat diretso lang, focus ka lang. Focus lang sa trabaho, then nagsimula sa ginhawa. Lahat hirap bago ginhawa. Sipag, tiyaga ka lang, tsaka magpasyensya ka lang. Yun, tapos mangarap ka. Enjoy mo lang yung gagawin mo. Saan pa sila? Hatid sundo na sila. May allowance na sila. Wala na silang ibang gagawin, kundi ang matuto, makinig. Mababago ang buhay nila dito sa eskwela. Tutulungan sila ng eskwela talyer. Papasalamat ako sa mga nagturo sa akin sa loob ng eskwela talyer. Sa lahat ng mga natutunan ko ron. Kundi dahil sa inyo, siguro tambay pa rin ako. Sa lahat ng bumubuo ng eskwela talyer, maraming salamat po sa inyo. Sana ipagpatuloy niyo po yung ganyang programa
Sana makatulong pa po kayo sa iba, hindi lang sa amin, hindi lang dito sa Maynila, pati sa ibang lugar. Papasalamat ako sa mga naging instructor namin, lalo na sa naging boss ko ngayon. Sila yung gumagabay sa amin at tumutulong sa amin na kung paano namin matutunan. At andyan po sila para magpalakas ng loob namin na kaya namin yan. Yung lahat ng mga bagay na gusto namin, kaya namin abutin. Maraming pong salamat. Kayo po nagturo sa akin. Maraming pong salamat sa inyo. Walang sawang pagsubaybay sa amin. Walang sawang pagtuturo sa amin. Sana po marami pa po kayong matulungan. God bless you po. Ako nga po pala si Narhata Arpa. Ako po si Ray Ryan Doroa. Ako po si Mahmoud Adam Bandila. Si Fredo Abastas. Ako si Sheila Soliveres. Ako nga pala si Albert Galarosa. Ako po pala si Mark Paulo Nunez. Ako si Angelina Desagon. Para sa lahat ng staff ng Eskwela Talyer. Maraming salamat, Eskwela Talyer!